Oy, part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Lumipas na nga ang magdamag at di na nakatulog ang loverboy nating bida, na binabantayan na lamang matulog si Neffy at di nga nagawang magamit ang kwartong pinasabog niya kaya heto bukod sa puyat ay gutom na rin. Nang magising si Neffy ay agad na nga itong sinalubong ni Zagan ng may dalang pagkain ngunit lubos na problema ng batiin ng good morning ng dalaga at ano raw ang ererebat niya ritong pagbati, hanggang sa nang ibabaw na naman ang kasupladuhan ni Zagan at sinabing ito na nga raw ang pagkain kaya kumain na ito, na lubos kinabuisit na nga nito sa isip-isip niya at simpleng pagbati hindi niya magawa. Habang nagmo-moment sa pagkain ay napatanong na nga si Neffy kung bakit parehas daw sila ng kinakain, at medyo nakakapagtaka nga raw. Teka, masyado bang plain yung pagkain para sa'yo? Tarantang tanong na nga ni Zagan. Yun nga po ang pinagtataka ko, master, kasi typically para sa mga slave ang mga ganitong klase ng pagkain, ika na nga ni Neffy sa kanya, nang may todo-todong pag-aalala. Sa isip-isip naman ng bida natin ay nasanay na nga raw siya na ganito ang pagkain noon pa man, at kahit nga raw panas na tinapay ay binabanata niya dati magkalaman tiyan lang siya. At magpahanggang ngayon maging siya ay pinagtataka kung ano raw ba ang kinakain ng mga normal na tao. Lubos na gulat na nga si Zagan nang bigla na lamang magpresente si Neffy na magluto, na todo nilagnat na nga sa kilig nang marinig na ipagluluto siya ng lubos kinaiinlaban na dalaga. At since magluluto nga raw si Neffy ay kakailanganin nilang mag-shopping sa bayan. Nang sasakay na sila ng karawahe ay natigilan na nga itong si Zagan nang maglatag na ng presyo ng pamasahe si Pas ang driver, at sa isip-isip ay naubos na nga raw ang pera niya gawa ng nakaraang pagbili niya dito kay Neffy. Kaya kalaunan ay pasimpleng niyaya na nga lang ang dalaga na maglakad papuntang bayan. Lubos na problema na nga si Zagan at ni Singkong Dulang wala na daw siyang pera, sabay napaisip na nga na ibenta ang mga torture equipments na nagkalat sa kastilyo niya ngunit kakailanganin din ng pera para mapahakot ito. At what if holdupin na nga lang daw niya si Pas ang driver kanina na sure easy money nga raw ayon dito kay Zagan. At kung ano-ano pang ang ideya makarakit lamang ng pera, hanggang sa natigilan na nga sila ng marinig na tinambangan na ng masasamang tao ang kanina'y sasakyan sana nilang karwahe. Nang makitang na-stress si Neffy sa mga kaganapan ay agad nagpakitang gilas na nga ang bida natin at naglabas ng kurukuryenteng spell na pinatama sa mga kawatan at sa isip-isip ay ipapakita niya nga raw sa dalaga na wala itong dapat katakutan. Siyang tunay nga ay binasik lamang ni Zagan ang mga kalaban, hanggang sa kalaunan ay magtawag na nga ng backup ang mga nasabing kawatan. Isang sorcerer na nga ang nagpakita mula sa kung saan at nagpasiklab ng kanyang nag-aalab na spell. Ngunit sa gulat ng kalabang sorcerer ay tila nawalan daw ng bisa ang kanyang kapangyarihan, hanggang sa ipakita na nga na basic kinontrol lamang ito ni Zagan at siya na ngang binaktiyo sa kalaban. Sa takot ng mga kawatan ay kanya-kanya na nga itong takbo sa gubat. Habang itong bida naman natin ay papogi nang ang lumingon kay Neffy ngunit sa kasamaang palad ay tila maging si Lablab niya ay natakot sa pinakita niya. Natawa na nga lang ang mga sakay ng karwahe sabay rekta pinasalamatan ang bida nating lubos na gulat sa mga natanggap na pasasalamat. At di inasahan ang iniabot na pera ng mga ito at kung pwede makuha nga raw ang serbisyo nila bilang proteksyon sa kanilang biyahe. Napaisip naman si Zagan at ganito lang daw pala kadali kumita ng pera sa pagtataboy lamang ng masasamang tao, ngunit tila weird daw dahil usually dapat sorcerers daw ang mas asama. Pero syempre, may mga binanata naman na daw siyang masasamang tao dati, pero di nga lang daw tulad ngayon na first time may nagpasalamat sa kanya. Sa kanilang biyahe ay napatanong na nga si Neffy kung bakit daw ba tinulungan ni Zagan ang mga ito. Ayon naman sa ating bida ay nagkataon nga lang daw at nais niya lang naman ipakita kay Neffy na wala itong dapat ikatakot sa mga kawatan, sabay na pangisi at napaisip na pagkakataon niya na raw ito para magpapogi at bamanat ng maganda-gandang linyahan sa dalaga, ngunit sa kasamaang palad ay binaygo na naman siya ng matabil niyang bibig at sinabing nilagay niya lamang sa kanilang lugar ang mga walang kwentang kawatan. Nangiti na nga lang ang dalaga habang naid-press na naman ang ating bida sa kalungkutan ng kanyang walang kwentang banat. Paka-rating sa bayan ay agad napaisip si Zagan na bukod sa groceries ay kailangan nila ng mga gamit para kay Neffy, ngunit maging ang dalaga ay walang alam sa kung ano at kung ano ang nais niya. Hanggang sa dito mapadpad na nga sila sa isang clothing store kung saan ipinakiusap ng ating bida na damitan itong bida nating dalaga.
Wala naman ang sinayang na oras pa ang lubos na kyutan kay Neffy na tindera ng shop at agad binihisan ng pagkakatekyut na dalaga. Ngunit sa gulat ni Zagan at nanggitag na nga lahat ng betlog sa katawan, nang makita ang dalagang kulang na lang espiritista at pati kaluluwa kitang-kita ayayayayayay. Hayop ka, dinamitan mo pa, ginawa mong bold star pesti ka, pagkabuisit na nga ni Zagan sa pasaway na tindera. Hala siya, iniisip lang naman kita tsaka mukhang nagustuhan mo naman ay banat na nga sa kanya ng tindera. Nang makitang hiyang-hiya na itong si Neffy ay agad ipinakiusap na nga ni Zagan na bigyan na ito ng normal na damit, na siyang tunay kalaunan sinunod naman ng pilyang tindera. O ayan ito kamo, di man lang mabiro, ika na nga ng tindera na iprenesinte si Neffy na nakapangmalakasang maid outfit na may kasamang magic boots na may healing effect. Nang hindi raw nito indahin ang pagod kahit maghapon pang nakatayo. Okay na nga si Neffy at baka kung ano pa muli ang ipasuot sa kanya ng tindera, na may pabulong pa nga sa kanya paglabas at ang swerte nga raw ni Neffy sa kanyang master na lubos nagkiker sa kanya. Sunod na nga nilang pinuntahan itong si Manong Elf at kung alam daw ba nito kung papaano maaalis ang collar sa leeg ni Neffy, at di na nga raw ito kailangan pa ng dalaga. Lubos kinilig na nga itong si Neffy habang si Zagan naman ay pilit nagtimpi ng nararamdaman sa gilid. Ayon kay Manong Elf ay di nga raw niya kaya ang ganitong uri ng bagay lalo na't may kaakibat daw na mahika ang nasabing collar, sabay pa warning na nga sa ating bida na baka mapaano pa ang dalaga kung pipilitin nilang tanggalin ng hindi sa dapat nitong paraan, at kung maaari ay hanapin na lamang ang orihinal na susi nito. Nagpasalamat na nga si Zagan sabay nagbigay ng bayad ngunit mariing tinanggihan ito ni Manong Elf at di niya raw matatanggap ang bayad nito, sa kadahilan ng iniligtas niya raw ito dati, kasama ang kanyang anak 1 taon na ang nakakaraan. Sorry dahil tinakbuhan ka namin dati, dala na rin ng takot pero lubos ang pasasalamat namin sa iyo dahil sa araw na yon, dagdag pa nga ni Manong Elf. Okay na nga lang ang bida natin bagamat hindi niya na maalala pa, sabay umalis na ang dalawa nating bida. Habang itong binata ay di na nga maitago ang pagkabahala, dahil bakit daw tila ang babait ng tao sa kanila, na marahil dahil daw sa kasama niya si Neffy. Inabot na nga ng maghapon ang dalawa sa paglilibot at pamimili ng groceries, kaya naman naisipan na lamang ni Zagan na sa labas na muna sila kumain ni Neffy. Master, talaga bang seryoso ka na nais mong tanggalin ang collar ko? Tanong na nga ni Neffy at di daw ba nangangamba ang binata na baka takbuhan niya ito kung nagkataon. Sa isip-isip naman ni Zagan ay di malayong yun nga ang mangyari at wala naman daw dahilan para manatili sa kanya si Neffy, ngunit bahala na nga raw si Batman, importante happy ang kanyang minamahal ay. Sa kabila ng iniisip ni Zagan ay dinamanyo na naman nga ang bibig niya at sinabing as if matatanggol naman daw ito agad, kaya huwag nga raw umasa masyado ang dalaga. Napangiti na nga lang si Neffy sabay tuon na ng pansin sa kanilang kakainin. At napa-flashback sa may kalungkutan niyang nakaraan kung saan ever niya pa raw na-experience na kumain ng normal. Dito na nga napagtanto ni Zagan na tila kaya nakuha agad ni Neffy ang loob at atensyon niya ay dahil sa pareha sila, noong mga panahon na yagit pa siya at walang kapangyarihan. Huwag nga raw mag-alala si Neffy at walang sisita sa kanya, kaya kumain daw ito ng walang pag-aalinlangan, ika naman ni Zagan sa kanya. Gina ngang nagsimula si Neffy hanggang sa lubos na ngang namula ng di magawang matusok ang pagkain, kaya naman ginamit na ang kutsara at dito lubos na sarapan ng sa wakas matikman na ang pagkain. Nahawa na nga ang bida natin at di na rin magawang matusok ang kanyang pagkain, kaya naman to the rescue si Neffy at nag-abot ng kanyang pagkain at tila susubuan ang lubos kinilig na binata. Abat wala na ngang patumpik-tumpik na lumaban din ang ating bida at nagpasubaw na nga kay Neffy. Kaya ayan nagkahiyaan na nga po sila mga kaibigan, sana all ka na namang hype ka Zagan. Pabulong-bulong na ngang nagsalita si Neffy at di nga raw siya kailanman binigyan ng utos ng kanyang master, kaya kung mamarapating nga raw nito ay hayaan siyang gawin ng anumang bagay na sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang master. Ano pa nga ba, at kinilig na naman tumbong ni Kuya Mong Omo o sa mungkahi ng kanyang lablab, sabay gumanti na nga rin ng pagsubo sa lubos na myulang dalaga, aces ayaw din patalo ng ating bida, hihihi. Ayun at napansin na nga rin ng iba ang harutan ng dalawa kaya ayon sa hiya ng dalawa ay napa-take out na lamang ng kanilang pagkain. Samantala, sa kung saan ay pinakita naman ng isang dalaga na lubos na papamuni-muni sa nakaraan, kung saan iniligtas siya ng isang sorcerer na nakilala na nga nitong si Zagan, na tila iba raw sa iba at may kalungkutan sa mga mata. Hanggang sa biglang lumutang na nga sa eksena ang isang nagngangalang Lord Clavwell at ibinalita sa dalagang knight na ang salarin daw sa lahat ng kidnapang ay isang sorcerer na nagngangalang Zagan,
na lubos kinagulat ng dalaga at baka nagkakamali lang daw sila. Iginiit naman ng lalaki na mas asama ang sorcerers, at kahit wala raw koneksyon sa kidnapping ang nasabing sorcerer ay duro-demonyo parent daw ang mga ito at kailangang managot. Dahil dito ay mismong ang dalagang knight na nga ang nagpresenta na gawin ito na tinawag ng lubos na tuwang pari na Maiden of the Sacred Sword Angelic Knight Captain, Chastity Lilquist. Bago pa man magkatugisan ay mariing palike at subscribe na rin mga lods, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko, hihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K, twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.